Required ba magpa-boycott ang isang criminology student na babae? Sagutin natin yan. Sabi dito ni Ate Ri, "Hi, can I ask if kailangan ba talaga o required ba magpagupit ang mga babae pag criminology student?" And ang sagot ko is, depende. Saang paraan? Ako, sa pinasukan ko na State University, ay hindi kami required na magpa-boycott the moment na nag-enter kami ng college, okay? The first year up until graduation, hindi kami required magpa-boycott. Even on our internship in different agency ng government, hindi kami required magpa-boycott. And ano lang, dahil hindi kami required magpa-boycott, ano ang kailangan namin gawin? Kailangan palaging malinis ang buhok, dapat walang falling hairs, dapat hindi matatakpan yung mukha. Kasi sobrang hirap, in my own experience, na hindi maayos yung buhok mo, tapos tatakbo kayo, mag-exercise, tapos pagpapawisan, na yung itsura mo is sobrang magulo and sobrang hirap nun at distracting na yung mga hair mo is nakakalat over your face, all over your face habang ginagawa niyo yung mga exercises sa loob ng college. Bakit nga ba hindi kami required? So, ito lang yung nafe-feel ko. It's because we have the free will kung magpa-boycott man or hindi. As long as hindi siya makakasagabal sa aming policy, dapat maayos, malinis ang aming buhok as mga babae nga. Pero yung experience namin, nung 4th year kami, muntikan na kami mag-sign ng resolution na dapat magpapaboycott all interns sa 4th year. Pero sa amin, hindi siya natuloy on our batch, and yung mga batch na meron ngayon, hindi pa rin sila required magpaboycott. Hindi ko na lang alam kung ang susunod na mga batch namin is magiging required na siya. So, ayun lang yung reason bakit hindi kami required magpaboycott sa aming State University. Pero sinasabi ko dun sa ibang college and State University na ang type ng environment or ng approach nila is very militaristic, is required talaga magpaboycott.